Ang pag-aalaga ng native na baboy sa Pilipinas ay isang magandang simula sa pag-aalaga ng baboy sa ating mga maliliit na magsasaka. Kasi ito makikita natin doon lang sa mga remote areas natin sa Pilipinas at kasalukuyan naalagaan ito sa payak na pamamaraan. Ito makikita natin nakatali lamang sa paligid, kung ano lang yung available na pakain sa paligid ay yun lang yung kanyang mga ginagamit dito. Ang kahalagahan ng native na baboy sa Pilipinas, isa sa pinagkukunan ng kita ng mga magsasaka natin, no? Yung maliliit nating mga nag-aalaga ng hayop. Ang isang katangian nito ay malakas siya sa mga pangkaraniwang sakit, hindi siya basta nagkakasakit. At yung kagandahan ng kanyang lasa na suited para doon sa produkto na lechon nga ngayon sa Pilipinas. So nakita natin may magandang potensyal ito dahil nga may mga nagde-demand tulad ng mga nagle-lechon at maliit ang puhunan na kailangan natin sa pag-aalaga nito. Dito sa Kapatagan, sa Marinduque, sa Quezon, ito ay naalagaan na nakatali sa ilalim ng puno, may kaunting shed na inilalagay. So yun lang yung mga ginagamit na pabahay o kuminsan nga walang pabahay doon sa ating mga native pigs. Subalit nakikita natin base sa ating pag-aaral na ito yung nagiging dahilan minsan ng mababang produksyon ng ating mga native pig. Unang-una, pag nanganak at hindi maganda ang panahon, mataas yung kanyang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. So talagang kailangan nating maglagay man lang kahit payak na pabahay para sa ating mga native pigs. Itong center, nakita natin, inadapt natin yung ginagamit ng mga natural farmer natin. Ito nga yung tinatawag na bedding type o yung deep bed na pig housing na ginagamit ngayon ng ating mga nag-aalaga ng baboy. Ang adbentahin niya ay gumagamit tayo ng mga lokal na materyales, pwede tayong gumamit ng mga nipa, kawayan, o kaya yung mga beddings, yung coconut husk at saka yung coconut coir dust natin, no? Any degradable materials na pwede natin ilagay sa beddings niya. Ang bentahin ng ganitong housing, hindi mo na kailangan linisin, no? Hindi mo kailangan ng maraming tubig, no? Para ito ay malinis mo kasi hindi na nga ito nangangailangan ng paglilinis. Ang maganda rito, naturally na nadidegrade yung mga dumi at saka yung nilalabas ng ating mga native pig. Ang isa pa ay yung wala siyang yung karaniwang amoy ng mga kulungan ng baboy, no? Yung may masamang amoy. Isang napakahalagang katangian nito, yung beddings na tatanggalin natin ay magagamit natin natural fertilizer doon sa ating mga tanim sa paligid o yung mga kinukunan ng pamakain sa ating mga native na baboy. Nakikita rin namin isang kahalagahan nito, parang komportable yung mga baboy natin kasi nga alam natin yung baboy ay nasa bukid lamang, nasa natural na pamamaraan. Nakakapagbungkal sila, nakakapaggawa sila ng mga nest area doon sa kanilang kulungan na ating gagawin kasi nga hindi siya sementado. Isa pa sa panahon ng tag-init, napakaganda nitong kulungan kasi nga malamig, komportable sila. Pag mainit sila, naguhukay sila at doon sila lumalagay sa lugar na komportable sila. Kung permanente na yung housing natin, alam naman natin kung medyo malakihan na, kailangan natin yung mga durable na mga materials. Tulad nito, ito nga yung makikita nyo halos GI na o steel na yung ginagamit natin. Nakita namin, actually siguro mga 5 to 6 years na to, halos wala pa kaming ganong maintenance. So matibay siya at matagal nating magagamit. Isa pang magandang adbentahin nito, yung production, nalilesen natin yung mortality sa mga piglets kasi naka-confine na sila. Sa beddings na ginagamit natin, huhukay tayo, kalahating metro lang at yung hinuhukay natin, nilalagay natin sa gilid para tumaas. Ang isang requirements ng ganitong housing, dapat hindi ito nadadaanan ng tubig. So dapat i-elevate natin ng kaunti. So kung kalahating metro hinukay natin, itinambak natin sa gilid, total nun 1 metro na lalim ng kulungan. Tapos paikutan natin ng hollow block, no? Na 4 inches lang yung kapal. Huwag natin sisimentohin yung ilalim, make it parang lupa lang, tapos doon natin nilalagay ngayon yung beddings natin. Yung 0.75 ng 1 meter
ay ilalagay natin doon ay bunot, dahon ng niyog, dahon ng saging, o yung malalaking bagay na degradable na alam natin available lang doon sa paligid natin. And then yung 0.25 na taas ng 1 meter na hinukay natin, doon natin ilalagay yung beddings. Yung beddings o yung pang-ibabaw. No? Ang beddings na ginagamit natin, either coconut cordas o yung kusot, no? O kaya ipa, lalagyan natin ng lupa at tapos asin, haluin natin yon at yun na yung ilalagay natin doon sa ibabaw para naman masarap ang kanyang pagtulog. Pino yung kanyang beddings at kaaya-aya para doon sa baboy. Alam natin kung ito nadidegrade continuously, dapat papatungan natin kasi bumababa siya doon sa 1 meter. So, kung minsan, pagka mababa na siya o na-degrade na yun sa ibabaw, dadagdagan na lang natin ng beddings na sinasabi nga either kusot o ipa, tapos sa parte ng lupa, tapos asin. Nabanggit ko na kanina, kailangan ito sa elevated na lugar o kaya maida-divert mo yung tubig na dadaan sa loob. Kasi pag napasok yan ng tubig tulad ng bumagyo o yung flash na tubig o malaking tubig ay napuputik. Pero yon tanggalin mo lang naman pagkaraan ng ilang araw o ilang linggo, lagyan mo lang yung ibabaw ng bedding suli ay pwede mo na uling gamitin. Pero kung maiwasan na natin, elevate natin siya ng mga 1 foot sa level ng lupa para hindi siya mapasok ng tubig sa loob. Ang native pigs ay pinalagaan ng walang science. Ano? Nakita natin to sa farmers. Dapat magkaroon tayo ng pagpili upang mapataas natin yung produksyon. Una, pumili tayo ng magandang itsura, magandang konformasyon. No? Ano-ano yon. So may mga mabilis lumaki, maraming mga anak. Kukuha tayo ng mga biik doon sa mga more than 8 piglets na magkakapatid. Kunin natin yung mga lahi na yon at patuloy natin gawain. Papapataas na natin yung pagdami ng anak niya. Siyempre, yung matatatag sa ang katawan, yung maganda ang mga paa, yung conformation niya ay kaya niyang magdala ng pagbubuntis. So, ganoon, mga simpleng bagay na kung pipiliin natin ngayon, makikita natin yan in the future na yan na yung nagiging production, nagiging performance o nagiging pag-angat o pag-unlad ng pag-aalaga natin ng baboy. Ang ating mga native pigs ay naturally nagmamature yan o yung age ng puberty niya 4 to 6 months lang. So mas maaga to doon sa mga hybrid natin na 7 to 9 months, 8 months. So yung sa 4 na buwan medyo maliliit pa sila, hindi pa nila kayang magdala ng pagbubuntis. So pinapatagal natin hanggang 6 months yung unang pagkasta doon sa kanyang unang pagkakandi. You know? So 6 months at tama na ang timbang niya, mga na siguro more than 30 kilos o nandoon na siya sa range ng 35 to 40 kilos, ay pwede natin siyang pakastahan doon sa mga native pig din na mga bulugan o yung mga palahian. Pwede namang single lang, isang kulungan, isang inahin. Pero nakikita namin medyo magastos to. Ang center nagre-recommend ng isang parang kulungan na 15 meters by 20 meters na mayroon siyang shed na may 4 na kulungan na maliit pero may range sila na nakapalibot ay hollow block at may isang bulugan na may 15 inahin. So ang maganda doon yung bulugan yung magde-determine kung naglalandi na yung babae at tapos yan na yung magpo-provide ng mating. Ang maganda dito, maliit lang yung area mo. Pag sila ay may simptomas na malapit ng mga anak, tsaka na lang natin ilalagay doon sa kulungan na farrowing, na tulad nito na 2 meters by 2 meters na kulungan na bedding type. Hanggang sa sila ay mga anak. Ang Philippine Native Animal Program na pinapangunahan ng Bureau of Animal Industry at ng Center nga, ini-introduce pa rin po yung pag-purify, yung kailangan ma-purify muna natin yung ating mga native pigs. Una-una dito, dapat magkaroon siya ng katangian
na masasabi natin na ito talaga yung katangian ng ating native pigs. So, ang center, namimili po ng mga native pigs kasi kung makikita natin kung mas malaki yung lahi niyan nung galing pa doon sa mga wild boar natin sa bundok, ay mga itim ang kulay nito. At tingin ko, isang kagandahan din na kung ang mapapanatili natin na may sariling katangian na itim ang kulay ng ating mga native pig, siguro magkakaroon siya ng sariling identity na masasabi natin na native pig talaga yan. So, pangalawa doon, magkaroon ng standard, yung tamang itsura, tamang laki ng mga paa at haba, at saka yung dami ng kanyang mga teats para sa pag-aanak, ay siguro yun yung ma-standard natin para masabi natin at may pagmalaki natin na ito talaga at ganito talaga ang itsura ng native pig natin sa Pilipinas. So, purification, yun po yung ma-purify muna natin siya, magkaroon siya ng sariling identity para magamit natin sa future na pagpapaganda pa at pagpapalahi pa nitong native pigs. Medyo mahirap ang pagpapakain ng native pig dahil hindi tayo pwedeng bumili ng mga commercial feeds natin na available kasi nga ito dinevelop doon sa mga hybrid natin at saka mahal sila. Sa pagpapakain ng native pigs, gamitin natin kung ano yung mga lokal na available sa atin. Unang-una dito ay yung rice bran o yung darak. Pwede rin natin pakainin itong kamoting kahoy. So ang kamoting kahoy ay isang napakagandang replacement for corn. In terms ng nutrient content, comparable siya sa mais. Readily available ito sa atin at naitatanim ng ating mga maliliit na magsasaka. Gabing San Fernando, yung laman ng gabing San Fernando, lulutuin lang po natin to at pati yung dahon, pwede na natin pakain sa ating mga native pigs. So, yun po ay mga energy source natin sa ating mga native pigs. Ang isang pwede nating sabihin na pwedeng dagdag talaga, protein, vitamins, ay ito yung mga forage o yung mga damo na readily available dito sa paligid natin. Ano yung mga damo na nare-recommenda natin? Ito yung trichantera o yung madre de agua, ito mga ipil-ipil, yung mga napier at yung mga baging, mga legumes na available sa paligid natin ay pwede nating ipakain ad libitum, 1 to sawa, araw-araw doon sa ating mga native pigs. Siyempre, ang mga inahin natin, base sa center, ang center po ay may ginagamit na formulasyon na rice bran base ang darak, yung 50%. And then kumukuha na lang tayo ng konting kopra, konting mais din, kasi wala tayong available na kasaba. And then ad libitum ng forage, yung ginagamit natin sa mga breeders natin. Sa mga piglets, medyo nagsusupplement kami kasi wala tayong ganong formulasyon pa doon sa mga biik. Ang ginagamit namin, 50% na starter na commercial hog starter at 50% darak at saka yung mixture namin sa breeder. Yun yung ginagamit namin for the meantime para mas mapataas pa namin kasi 45 days kami nag-aawat sa biik. Ay kung hindi namin bibigyan ng mataas na uri ng suplemento ay nagkakaroon kami ng experience ng pagkabansot, hindi magandang paglaki. So magbigay tayo ng starter up to 2 to 2.5 months, tapos pagkaraan nun, mga 3 months old ay diretso na parang yung local na pagkain na rin ang ating ibibigay. Inihiwalay lang natin ito pag nakakakita na tayo ng senyales na tulad na malapit na siyang manganak. So, mga senyales nga dito, malaki na yung tiyan,
laylay na ito, tapos magana yung kanyang mga suso at saka yung mga ari niya, ililipat na natin sa paanakan. Ito yung farrowing pen na liter type na may sukat na 2 meters by 2 meters. Doon natin siya papaanakin. Bago manganak, dagdagan natin ng mga pakain para makapag-impok siya ng sustansya sa katawan para pag nanganak siya, magamit niya doon sa mga biik. Pero sa araw ng panganganak, kung talagang nagli-labor na siya, wag na natin muna siyang pakainin. Provide lang natin siya ng tubig. Meron pa siyang mailap na katangian, so wag natin siyang abalahanin. So no need na tulungan pa natin siya manganak kasi medyo matapang siya during sa nanganganak. So hayaan lang natin siya, wag nating hawakan yung mga biik. Lagyan natin ng magandang beddings, tuyo, para malinis yung dadatnan ng ating mga biik. Ang biik natin, hindi natin kailangan putulan ng pusod sa panganganak, hindi na kailangan tanggalan ng ngipin, hindi na natin sila kailangan gabalaanin. Ang maganda dito sa bedding type, ang nanay niya ang gumagawa ng nest niya, gumagawa ng anakan. Ang mga biik natin, sa unang araw nito, di siyempre kailangan makasuso siya ng colostrum. So, pabayaan natin yung nanay. So, tingnan natin kung nagbibigay yung nanay. Kung kailangan provide natin ng magandang sustansyang pagkain, bigay natin sa unang araw ng panganganak. Yung pangatlong araw o pang-apat, tingnan natin kung malulusog yung mga biik. Kung tuloy-tuloy naman, hayaan lang natin, dagdagan natin ng pagkain patuloy yung inahin. Kung kumakain siya ng 2 kilo kada araw sa una o pangalawang araw ng panganak hanggang pangatlo, patuloy natin itaas ito hanggang 3 kilo na pagkain at ad libitum ng damo sa araw-araw para ma-provide niya yung mga requirements ng mga biik na kanyang ipinanganak. Ang mga biik sa 10 araw, wala pa tayong bibigay dito. So kung malusog naman siya, wala ng vitamins, no need for iron kasi nga bedding type na lupa na nakaka-access na yung mga biik natin ng iron. No? 45 days o 60 days, pwede natin silang awatin doon sa kanilang nanay. Ang aalisin natin ay yung nanay, ibabalik na natin siya doon sa group na lugar o kailangan malapit doon sa grupong lugar. Hayaan natin yung mga biik doon sa kanyang kulungan up to mga 2 weeks pa bago natin sila tuluyang alisin doon sa farrowing crates. Ang mga biik natin sa 45 days, mga 6 to 8 kilogram lang. And pag naawat natin yon, pag umidad siya ng 2 buwan, nagiging 10 kilos siya. So doon sa time na yon, doon natin sila tinitingnan, binibigyan ng pamurga o kaya pagbabakuna ng hog cholera. And then pag siya umabot na ng mga 15 kilo hanggang 20 kilo, yun yung mga edad na pwede natin silang ibenta for lechon. Hindi na nagre-required ng malaki yung mga lechonan natin. Nasa average lang siya 15 to 25 to 30 kilogram maximum na lechonin. Ang native pigs natin ay may kakayahan na lumaban doon sa mga pangkaraniwang sakit kasi highly adapted na siya sa ating klima at kondisyon. So bihira siyang magkasakit at kung natatamaan siya, madali siyang gumaling. Subalit, i-provide natin yung requirements na ito. Tamang pabahay, tamang nutrition, tamang pag-aalaga at yung mga preventive measures natin. Ang hog cholera ay isang viral infection na endemic sa Pilipinas. So, nire-recommenda natin na ating mga native pigs ay mabakunahan natin lahat nito. So, ang center ay nagbabakuna ng hog cholera sa lahat ng mga native pigs na kanyang inaalagaan. Nagbabakuna tayo edad na 2 buwan at binubooster natin yung ating mga breeder every 6 months o yung pagkatapos nilang magkaawat ng kanilang mga anak. Ang pangkaraniwang sakit na naranasan natin sa native pig ay yung sa mga biik, yung pagtatai lamang. So yung pagtatai na ito ay madali natin maiwasan sa tamang pag-aalaga, malinis na kulungan. At kuminsan gumagamit tayo mga natural na mga gamot like yung mga dahon-dahon ng bayabas na madadagta. At saka kung medyo malala na o hindi natanggal yung simptomas, binibigyan na rin natin ng antibiotic para mapabilis yung paggaling.
yung mga pangkaraniwang lagnat at sipon sa baboy, nakikita natin na napakalaki ng natitipid natin kasi bihira nga sila magkasakit. At kung sakaling magkasakit sila, ay pag nabigyan natin ng kaunting lunas, kaunting ay madali silang mag-response o madali silang gumaling. Ang kailangan lang natin, maibigay talaga natin dito sa mga native pigs natin yung tamang nutrisyon, tamang pagkain, tamang kulungan para makaiwas tayo dito sa mga karaniwang sakit. Kung talaga marami na tayong simptomas at nanatili yung mga simptomas na yon o yung mga sakit na ito sa ating farm, ay siguro karapat-dapat na magkonsulta na tayo sa mga animal technician o kaya mga veterinaryo sa ating lokal na ahensya sa ating bansa. Ang potensyal ng native pigs ay malaki para sa ating mga maliliit na nag-aalaga ng hayop. Kasi nga maliit yung kanyang input, nare-required siya ng maliit lang na nutrition na available naman sa paligid natin. So isang napakagandang potensyal na ito para makapag-umpisa, para maging dagdag kita doon sa ating mga maliliit na nag-aalaga ng hayop o ng baboy. Kung walang lechon sa ating handaan, ay parang hindi kumpleto. Yung maglilechon, gusto nilang maglechon ng native pig dahil nga sa kagandahan ng produkto nito. Pag nalechon na malutong yung balat, matagal lumambot, at ang kanyang laman ay malasa at nagugustuhan ng mga kumakain ng lechon na native pig ang ginamit. Kung sino man po yung mga may gustong mag-alaga ng native pig o yung nag-uumpisa, ang center po ay open sa mga teknolohiya na inyong mga inquiries. Ang magpunta lamang po sa National Swine and Poultry Research and Development Center sa Barangay Lagalag, Tiaong, Quezon.